Si Asuka ay isang ikalawang taong mag-aaral ng Greta Academy na ang bilis na espada ay kilala sa pagiging mabilis at hindi regular. Ang kanyang bilis ay nasa antas kung saan halos hindi masundan ng kanyang mga kaklase ang kanyang espada, at ang landas nito ay hindi mahulaan. Dahil sa kanyang teknika at sining ng espada, siya ang naging nangungunang mag-aaral sa Departamento ng Eskrima ng ikalawang taon. Ginamit ng baliw na aso ang kanyang mabilis na espada kay Charlotte, ngunit kahit papaano ay nasasangga ito. Nasalag ni Charlotte ang mga atake ng baliw na aso at nanatili siyang matatag. Nagulat si Asuka nang makita ito. Nabigla siya sa husay ng pokos ni Charlotte. Siyempre, hindi pa ginagamit ni Asuka ang kanyang buong lakas, ngunit hindi niya inaasahan na makakasabay si Charlotte sa kanyang espada at maipagtatanggol ang sarili ng maayos. Habang pinagmamasdan niya ang mga galaw ni Charlotte, napansin ng baliw na aso na sineseryoso ni Charlotte ang kanyang mga pangunahing teknika. Nagpa siya si Asuka na bigyan ng ilang pagkakataon si Charlotte upang makapag-kontra-atake. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada at mabilis na nilapitan si Charlotte. Nabigla ang magandang dalaga nang makita si Asuka sa harapan niya. Iwinasiwas ng baliw na aso ang kanyang espada patungo sa mukha ni Charlotte. Nagulat si Charlotte sa atake. Mabilis niyang inilayo ang ulo niya upang maiwasan ito. Agad siyang umatras matapos maiwasan ang atake. Nais niyang magkaroon ng kaunting distansya sa pagitan nila ni Asuka. Muling nagulat si Asuka nang makita ito. Muling pumwesto si Charlotte at handa nang umatake. Hindi maintindihan ng baliw na aso kung bakit hindi siya inaatake ni Charlotte. Naisip niya kung ipinapakita ba ni Charlotte na hindi siya mahuhulog sa kanyang mga patibong. Muling nilapitan ni Asuka si Charlotte. Inatake niya ito gamit ang kanyang espada. Nasalag ni Charlotte ang atake, ngunit unti-unti siyang napaatras. Muling lumapit ang baliw na aso kay Charlotte, may galit sa kanyang mukha. Tinanong ni Asuka si Charlotte kung nais niyang tapusin ang laban sa tabla. Kasabay ng pagsabi nito, itinulak niya si Charlotte gamit ang kanyang espada. Sinabi ni Asuka kay Charlotte na kinamumuhian niya ang mayayabang na bata. Sinabi rin niya na ayaw niya sa mga taong walang respeto sa sarili. Naiinis ang baliw na aso nang makita na hindi man lang inisip ni Charlotte na mananalo siya sa laban. Sinabi niya na isinantabi ni Charlotte ang posibilidad na manalo bago pa man magsimula ang laban dahil sa takot. Naniniwala si Asuka na hindi dapat ganoon ang pag-uugali ng isang maharlika. Tinanong niya si Charlotte kung hindi ba siya nahihiya sa pag-iisip na matatalo siya sa isang karaniwang tao. Hiniling ni Asuka sa dalaga na ipaliwanag kung bakit siya naging kumpiyansa noong una. Nagulat si Charlotte sa narinig. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, sinabi ng baliw na aso kay Charlotte na tumigil sa paggamit ng espada kung wala naman siyang layuning manalo. Sinabihan niya ito na bumaba sa entablado. Sinabi ni Asuka kay Charlotte na maraming tao ang gustong maging isang eskrimador bukod sa kanya. Nagulat ang mga mag-aaral sa unang taon sa narinig. Maging sina Helmut at ang iba pang mga ikalawang taong estudyante ay nagulat din sa sinabi ni Asuka. Hindi makapaniwala si Helmut na may punto si Asuka sa kanyang sinabi. Sinabi ni Charlotte kay Asuka na gusto lang niyang matuto anuman ang kanilang estado sa buhay. Nagpasalamat siya kay Asuka dahil napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang mabuting desisyon ang pakikipaglaban niya kay Asuka. Inilagay ni Charlotte ang kanyang kamay sa likuran at muling pumwesto. Sa seryosong ekspresyon, hiniling niya kay Asuka na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Napansin ni Asuka na nagbago ang posture ni Charlotte. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Naniniwala siyang hindi magpapabago ng sitwasyon ang pagbabago ng posture. Mabilis siyang sumugod upang atakihin si Charlotte. Nang malapit na siya rito, tumalon siya at malakas na umatake. Nablock ni Charlotte ang atake. Habang nasa ere si Asuka, naramdaman niyang may matalim na bagay na papunta sa kanyang ulo. Mabilis niyang iniwas ang kanyang ulo sa gilid. Dahil dito, naiwasan niya ang pag-atake ni Charlotte. Pagkalapag niya sa lupa,
ginamit ni Asuka ang kanyang espada upang muling atakihin si Charlotte. Naiwasan ng dalaga ang atake sa pamamagitan ng mabilis na pag-atras. Nagsimula silang magpalitan ng mabibigat na atake sa nakakatakot na bilis. Habang pinipigilan nila ang atake ng isa't isa, nagdesisyon si Charlotte na gamitin ang kanyang espada upang saksakin si Asuka. Naiwasan ito ng baliw na aso. Muling pumwesto si Asuka at ginamit ang kanyang espada upang magsagawa ng isang matalim na hiwa. Muling naiwasan ni Charlotte ang atake at pumwesto sa ilalim ng baliw na aso. Nagulat si Asuka nang makita si Charlotte sa ilalim niya. Mabilis na lumingon si Charlotte at sinubukang atakihin ang mga binti ni Asuka gamit ang kanyang espada. Sigurado siyang mananalo siya sa laban dahil sa atakeng iyon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala na si Asuka sa lupa. Tumalon ang baliw na aso dahil inaasahan niya ang atake. Habang bumababa, sinabi ni Asuka kay Charlotte na patigasin ang kanyang balikat. Sinabi niya na masakit ang susunod niyang atake. Nagulat si Charlotte nang makita niyang papalapit na si Asuka sa kanya. Bumagsak ang mga paa ni Asuka sa balikat ng dalaga, at ginamit niya ang mga iyon upang itulak ito pababa. Inilapit ni Asuka ang kanyang espada sa leeg ni Charlotte. Habang nakaupo sa ibabaw ng dalaga, sinabi niya na magaling talaga ito. Ang tanging problema ay siya ang naging kalaban nito. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa unang taon na nanalo nga si Asuka. May ngiti sa kanyang mukha nang ideklara ni Instructor Patricia na si Asuka ang nagwagi sa unang tunggalian. Habang nakapatong pa rin kay Charlotte, sinabi ni Asuka na talagang nagulat siya. Hindi niya inasahan na makakasabay si Charlotte sa kanyang bilis matapos nitong baguhin ang kanyang posture. Sinabi ni Asuka kay Charlotte na natalo ito dahil sa kakulangan ng karanasan. Siniguro niya rito na magiging malakas ito kung tuluyang mapapahusay ang kanyang mga teknik. Naintindihan ni Charlotte na sinusubukan siyang bigyan ng payo ni Asuka, ngunit may mas mahalaga siyang iniisip. Tiningnan niya ito at sinabing bumangon na ito. Sinabi niya kay Asuka na mabigat siya. Nagulat ang baliw na aso sa narinig. Nakalimutan niyang nakapatong pa siya kay Charlotte. Mabilis siyang tumabi at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Charlotte na huwag na itong alalahanin. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang mas mabait si Asuka kaysa sa inaasahan niya. Ilang estudyante sa unang taon ang nagbo kay Asuka. Tinanong nila ito kung komportable ba siyang sumampa sa isang babae. May isa pang estudyante na tinawag siyang manyak. Naiinis si Asuka sa narinig. Hinamon niya ang mga lalaking nagbo sa kanya na umakyat sa entablado at labanan siya. Habang sumisigaw si Asuka sa mga ito, lumingon si Charlotte sa paligid at nakita si Helmut sa gitna ng mga tao. Ngumiti si Charlotte at tumango sa ating bida. Tumango rin si Helmut sa kanya. Nang bumaba na si Charlotte sa entablado, tinawag sina Helmut at Jeffrey upang maghanda. Nang dumaan si Charlotte sa tabi ni Jeffrey, sinabi ng binata na nadismaya siya sa kanya dahil natalo ito sa isang mababang uri lamang. Sinabi ni Jeffrey na ibinaon ni Charlotte sa lupa ang reputasyon ng mga estudyante sa unang taon. Tinitigan siya ni Charlotte at sinabing matatalo ito kung hindi nito aayusin ang kanyang pananaw. Naniniwala si Charlotte na walang pinipiling estado ang talento at pagsisikap. Nang marinig ito, agad na sumampa si Jeffrey sa entablado upang harapin ang ating bida. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang patutunayan niyang mali si Charlotte. Nagbago ang eksena at nakita nating nagsasanay si Andrew kasama si Helmut. Tinanong ni Andrew ang ating bida kung alin ang mas mahalaga sa pagitan ng lakas at teknik. Gusto niyang malaman kung alin ang mas kapaki-pakinabang sa departamento ng eskrima. Nagulat si Helmut sa tanong ni Andrew. Sinabi niya na maaaring mas mahalaga ang lakas. Ayon kay Helmut, ang mga teknik ay nilikha upang palakasin ang lakas. Napansin ni Andrew na kakaiba ang pananaw ni Helmut. Sinabi niya sa ating bida na hindi siya ganoon kalakas pagdating sa purong puwersa. Ayon kay Andrew, gaano man karami ang kakayahan ng isang tao, hindi niya matatalo ang isang ipinanganak na may likas na talento. Sinabi niya sa ating bida na hindi patas ang buhay.
Sinabi niya kay Andrew na masyado itong nag-iisip ng walang kwentang bagay. Nalungkot si Andrew sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya kayang unawain ni Helmut. Tinanong niya ang ating bida kung hindi pa ba ito nagkaroon ng ganitong klaseng pag-iisip noon. Siyempre, hindi na siya nagulat nang makita niyang hindi pa naisip ni Helmut ang ganoong bagay. Dahil ito sa katotohanan si Helmut ang may pinakamataas na antas ng lakas at teknik sa lahat ng ikalawang taong estudyante. Tinanong ni Andrew ang ating bida kung ano ang gagawin niya kung makakalaban niya ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya pagdating sa lakas. Nahanap ni Helmut ang tanong na ito na kawili-wili. Nagbago ang eksena at napunta tayo sa loob ng klase. Umakyat sa entablado sina Helmut at Jeffrey. Tulad ng inaasahan, si Jeffrey ay isang estudyanteng may laki at tangkad na madaling natatabunan ang ating bida. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin ni Jeffrey kay Helmut na natutuwa siyang makalaban siya. Sinabi ng ating bida na ganoon din ang nararamdaman niya. Habang nakatitig sa ating bida, hindi makapaniwala si Jeffrey na si Helmut ang karaniwan mula sa mga tsismis. Para kay Jeffrey, hindi mukhang malakas si Helmut upang matalo ang isang tao hanggang sa bingit ng kamatayan. Naniniwala siyang mas malakas si Asuka kaysa sa ating bida. Agad na napansin ni Helmut ang tingin sa kanya ni Jeffrey. Alam niyang minamaliit siya ng dambuhala. Sa paningin ni Jeffrey, lahat ng tao at bagay sa mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Bago magsimula ang laban, tinawag ni Instructor Patricia ang pangalan ng ating bida. Binalaan niya si Helmut na huwag lalampas sa linya sa tunggalian. Naramdaman ni Asuka na may kakaiba sa sinabi ni Instructor Patricia. Sinabi niya sa lalaking katabi niya na parang ang weird na siya naman ngayon ang nakakarinig ng babala na karaniwang ibinibigay sa kanya. Sinabi naman ng pulang buhok na mabuti kung mas magiging maayos ang pakikitungo ni Asuka sa kanyang mga kaklase. Sumagot ang baliw na aso na babatukan niya muna ito at saka na lang niya iisipin ang iba pang estudyante. Matapos kumpirmahin kung handa na ang dalawang estudyante, sinabi ni Patricia na maaari nang simulan ang laban. Agad na umatake si Jeffrey at pinalo ng espada ang ating bida. Mabilis na pamwesto si Helmut upang ihanda ang sarili sa pagdepensa. Ngunit habang papalapit ang espada, naramdaman ng ating bida ang isang delikadong bagay. Agad siyang umatras at iniwasan ang atake. Nagkaroon ng malakas na epekto ang atake, na nagpatalsik ng ilang bagay sa entablado. Nagulat sina Asuka at ang pulang buhok sa pressure na dulot ng atake. Hindi na nagulat ang ating bida sa epekto ng atake. Pinuri ni Jeffrey si Helmut sa mabilis nitong pagdedesisyon. Sinabi niya na kung hinarang ni Helmut ang atake, siguradong nabasag na ang kanilang mga kahoy na espada. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin ni Jeffrey kay Helmut na ayaw niyang matapos ang laban nila nang puro iwas lang ang ginagawa nito. Napagtanto ni Helmut na malakas nga si Jeffrey, pero hindi ito nagkahulugan ng kahit ano sa kanya. Marami na siyang nakalaban na puro lakas lang ang puhunan at nagsawa na siya rito. Muling sumugod si Jeffrey upang atakihin si Helmut. Nagpakawala siya ng maraming atake sa ating bida. Ngunit sa kasawiang palad para sa kanya, madali itong naiwasan ni Helmut nang walang kahirap-hirap. Nagdesisyon si Jeffrey na gumamit ng isang malakas na pag-atake. Iniwasan ito ni Helmut sa pamamagitan ng pagyuko at paglipat sa kabilang panig. Naiinis si Jeffrey sa nakikita niya. Sinigawan niya si Helmut na tigilan na ang pag-iwas at lumaban na ng harapan. Pagkatapos niyang sabihin ito, muli siyang sumugod upang atakihin ang ating bida. Para kay Helmut, sinasayang lang ni Jeffrey ang kanyang oras. Dahil gaano man kalakas ang isang atake, wala itong silbi kung hindi ito tumatama. Naniniwala si Helmut na mas mabuti kung hindi niya hahawakan si Jeffrey dahil nangako siya kay Ethan na iiwas siya sa gulo. Ngunit nang makita niyang hindi pa nauubusan ng lakas si Jeffrey, nagdesisyon siya na mismo ang tatapos sa dambuhala. Tahimik na pinanood ng iba pang estudyante kung paano madaling iniwasan ni Helmut ang mga atake ni Jeffrey. Hindi maintindihan ng mga estudyanteng nasa unang taon kung ano ang sinusubukang gawin ni Helmut.
Para sa kanila, parang minamaliit nito ang laban. Maging si Asuka ay hindi rin maintindihan ang intensyon ni Helmut. Nang mapansin ni Jeffrey na hindi tumatama ang kanyang mga atake, nagdesisyon siyang huminto saglit upang huminga ng malalim. Sa puntong ito, naintindihan na ni Jeffrey ang plano ng ating bida. Alam niyang sinasadya ni Helmut na pagurin siya. Sinabi ni Jeffrey kay Helmut na hindi niya inasahang may matututunan siya mula sa isang pangkaraniwan. Ayon kay Jeffrey, depende sa pinagmulan ng isang tao, magkakaroon ito ng iba't ibang panimula sa buhay. May galit sa kanyang mukha nang sabihin ni Jeffrey sa ating bida na magkaiba sila. Sinabi niya kay Helmut na may puwang sa pagitan ng kanilang karanasan na hindi nito kayang punan. Sinabi ni Jeffrey sa ating bida na ipinanganak siyang may matipunong pangangatawan at nabigyan ng pinakamagandang edukasyon. Sinabi ni Jeffrey kay Helmut na mahirap para sa isang pangkaraniwan na hindi kayang bumili ng espada na umakyat sa entablado at talunin siya. Tinanong niya si Helmut kung iyon ba ang dahilan kung bakit ito patuloy na umiiwas sa kanyang mga atake. Lalong nadismaya si Helmut kay Jeffrey nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala na sinusubukan siyang asarin ni Jeffrey gamit ang ganoong kababaw na pang-uudyok. Napagtanto niya na ayaw ni Jeffrey na patagalan pa ang laban. Sinabi ni Jeffrey sa ating bida na ang antas ng kanyang pagiging eskrimador ay nagpapakita na mayroon siyang pangit na guro. Nap-icon si Helmut nang marinig niya ito. Hindi na malaya ng kaawa-awang hangal na hinukay na niya ang sarili niyang libingan. Alam ni Instructor Patricia na lumampas na sa linya si Jeffrey. Sinigawan niya ito at sinabing bantayan ang kanyang asal laban sa kalaban niya. Sinabi ni Patricia kay Helmut na huwag pakinggan ang sinabi ni Jeffrey. Pinayuhan niya ang ating bida na mag-focus sa tunggalian. Sinabi rin niya kay Helmut na magiging mahirap ang buhay kung ibabatay niya sa emosyon ang paggamit ng kanyang espada. Malalim na bumuntong hininga ang ating bida. May patay na tingin sa kanyang mga mata, sinabi ni Helmut na pinalala lang ni Jeffrey ang sitwasyon at hindi na niya kayang magpanggap na nakikisabay lang dito. Kinuha ng ating bida ang kanyang espada at agad na sumugod upang atakihin ang dambuhala. Nagulat si Jeffrey nang makita niyang madaling nabawasan ni Helmut ang distansya sa pagitan nila. Napapanik siyang pumalo gamit ang kanyang espada. Iniwasan ni Helmut ang atake at tinamaan ang tuhod ni Jeffrey. Nagulat si Jeffrey. Hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang inatake ni Helmut. Bago pa niya maisip ang dahilan, muling sumugod si Helmut mula sa likuran. Naramdaman ni Jeffrey ang presensya ng ating bida at agad na pinalo ng espada ang direksyon nito. Mabilis itong naiwasan ni Helmut sa pamamagitan ng pagtalon. Pagbagsak niya sa lupa, muli niyang tinamaan ang tuhod ni Jeffrey. Tumawa ang dambuhala at sinabi kay Helmut na napakahina ng kanyang atake. Sinabi niya sa ating bida na hindi kayang mag-iwan ng gasgas sa kanya ang ganoong klaseng hampas. Agad matapos niyang sabihin ito, may naramdaman siyang kakaiba. Bumagsak ang kanyang kanang tuhod sa sahig. Nanlaki ang mata ni Jeffrey sa pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Helmut sa hangal na gaano man katindi ang training ng isang tao sa kanyang katawan, palaging may bahagi nito na babagsak kapag tinamaan ito ng paulit-ulit. Nagulat si Jeffrey sa narinig niya. Hinawakan ni Helmut ang kanyang espada at sinabi sa dambuhala na idagdag na rin nito sa kanyang listahan ng karanasan ang pagkatalo sa isang karaniwan. Nainis si Jeffrey sa narinig niya. Tumayo siya at muling sumugod upang atakihin ang ating bida. Sinabi niya kay Helmut na hindi pa tapos ang laban. Paglapit niya kay Helmut, pinalo niya ng espada ang ating bida. Muling iniwasan ito ni Helmut sa pamamagitan ng pagyuko at pagdaan sa pagitan ng mga binti ni Jeffrey. Ginamit niya ang kanyang espada upang mahawakan ang mga paa ng hangal at itinumba ito. Bumagsak si Jeffrey ng diretso ang mukha sa entablado. Mabilis siyang tumayo at muling tinangkang atakihin ang ating bida. Subalit sa isang iglap, madaling pinatalsik ni Helmut ang espada mula sa mga kamay ni Jeffrey gamit ang sarili niyang espada. Hindi makapaniwala si Jeffrey sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na natalo siya.
Sinabi ng ating bida sa hangal na hindi niya kayang turuan ito ng maraming bagay dahil isa lamang siyang transfer student. Pinayuhan niya si Jeffrey na mas pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti sa sarili sa halip na ubusin ang oras sa panlalait ng mga guro ng ibang estudyante. Mabilis na napansin ni Instructor Patricia na may kakaiba sa sinabi ni Helmut. Agad niyang sinabi sa ating bida na tapos na ang tunggalian. Pinakiusapan niya itong huwag nang gumawa ng anuman. Sa kasamaang palad para kay Instructor Patricia, huli na siya. Gamit ang kanyang espada, hinampas ni Helmut ang leeg ni Jeffrey. Nawalan ng malay si Jeffrey dahil sa atake. Nagulat ang iba pang mga estudyante sa unang taon sa kanilang nasaksihan. Napagtanto ni Instructor Patricia na huli na siya upang pigilan ang pangyayari. Wala na siyang nagawa kundi ideklara si Helmut bilang panalo sa ikalawang tunggalian.